araw mga idol, dahil nga hindi tayo nakapunta ng ating munting manukan, dito na lang muna tayo. Raw video na lang muna. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang 5 aspeto para makuha natin ang W. Tara! Dahil nga weekend ngayon at wala tayo sa ating munting manukan dahil nga po marami pong inasikaso at sa trabaho. Pag-usapan na lang po natin yung mga aspeto na dapat nating i-consider para makuha natin ang W pagdating sa entablado at sa performance task ng ating mga novice. Bakit 5 lang, Galius Chapsuy? 5 lang ba ang i-consider natin? Well, para sa akin, 5 lang mga tol. Ito yung mga importanteng bagay na para sa akin dapat nating i-consider o ma-master para hindi naman sinasabing siguro, hindi naman sinasabing ma-sure yung W pero at least malaki ang tsansa na makuha natin ang tagumpay. Paalala lang po, disclaimer lang po sa mga veterano na po sa ating industriya. Ito pong i-share ko ay opinion ko lamang at kung meron man po tayong pagkakaiba-iba, wag po kayong mag-alinlangan na mag-comment at ibahagi po ninyo ang inyong pananaw sa gantong aspeto. Maraming salamat po at saludo po ako sa mga maginoong magmamanok sa buong Pilipinas. Tara! Ang unang-una po sa ating listahan mga idol, kalidad ng manok. Iyon. So, ang realidad mga tol mas lamang pag quality, 'di ba? So kung chapsuy, 'di ba? Chapsuy tsaka Tagalogin, ipapares mo sa talagang quality. Konti lang yung chance decision wise. Akong gayahin. Puro chapsuy sa akin pero yun. Kung kaya nyo naman mga tol, doon na kayo sa may kalidad para at least malaki yung chance. Kasi tingnan mo yung mga big timer, yung mga talagang kilala natin na may mga matataas na uri ng manok, mga bloodline, di ba? Pag tumungtong na yun ng entablado, palakpakan na yung mga scientist, mga bright boys, parang nagkakagulo na, di ba? So yun mga tol, para sa akin, kalidad ng manok. Pangalawa tol, sa aspeto na dapat natin i-consider yung kahandaan ng manok, kondisyon. Yun. So, yun mga tol, kondisyon, kahandaan ng ating mga novice. Iwasan na natin yung mga biglang hugot na yung mga ganyan pag nagkaayaan ng mga tropa. Nagsasayang lang tayo mga tol. Kaya dapat yung dadalhin natin sa mga opisina natin yung nakahanda para at least, di ba? Kasi dignidad to laro to ng mga maginoo mga tol, para maiwasan na din natin ang mamulot ng mga sariling novice natin sa entablado. Dapat alam natin na handa yung novice natin kasi hindi biro ang kaganapan dyan Hindi biro yung kompetisyon. So, labanan talaga, patibayan, palakasan ng resistensya. So, at isa pa mga tol, hindi natin alam yung klase ng novice na makakapareha natin. Hindi natin alam yung estilo ng paghahanda nila. Pero ang sigurado tayo, hindi natin alam na makukuha natin yung W, yung tagumpay. Pero at least alam natin na ang bibitawan nating novice nakahanda. Yun yung sigurado tayo, yung kahandaan ng manok. Kaya para maiwasan na mamulot ng sariling novice, dapat nakahanda. Ito pong mga experience ko mga idol sa mga pares-pares lang po. At wala pa po akong experience sa mga big time at sa mga timbangan. Kaya
kung may masasabi man po kayo about sa mga experience nyo sa mga timbangan, malugod ko pong tatanggapin at ibahagi po ninyo sa ating comment section. Etong pangatlo mga tol, pwedeng ikaw to o pwede naman yung tropa. Ito yung naghahanap ng kapareha, di ba? Yung mga scientist, yung dapat malinaw ang mata. Paboritong gulay yung kalabasa, yung malinaw ang mata. Alam yung kapareha na, alam niya yung kapareha na kaya ng Nokis natin. So, local lang mga tol. Yung pares-pares lang. So, yun, isa ito sa mga importante na dapat yung hahawak ng Nokis natin, yung maghahanap ng kapareha, malinaw ang mata. Alam niyo na yun mga tol, yung nakabalot na. Pero ingat din mga tol, kasi sa kadalasan, kasi nga pag talagang nadedehado, pagdating na sa gitna nagiging liamado. So hinay-hinay lang, dapat yung okay lang, yung tama lang para sa atin, kasi dapat may dignidad din tayo mga tol So dapat yung parang kaya lang, yung may thrill. Isa yun sa mga importante na aspeto o yun, aspeto para makuha natin yung W, yung galing ng maghahanap ng kapares. Yun mga tol, pang-apat yung nagkakabit ng gamit. So dapat itong tao na to, kung hindi man ikaw to mga tol, dapat itong tao na to mapagkakatiwalaan nyo. So sabi pa nga ni Maestro Lance de la Torre na 80% yung gamit ng Nokis. So 20% lang yung kondisyon, bloodline. Para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung pinaka-lucky charm natin, yung nagkakabit ng gamit. Kasi siya yung may alam kung may papatama ba Nasa kanyang mga kamay yung magic. So dapat mapagkakatiwalaan at alam natin na hindi tayo ilalaglag. So disclaimer lang mga tol Alam ko mas marami pa yung may mga experience sa akin at mga veterano na po dito sa ating industriya. Pero opinion ko po, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung nagkakabit ng gamit at yung gamit. So maganda na yung gamit, maigi pa yung nagkakabit ng gamit, tsaka mapagkakatiwalaan nyo pa, di mas malaki ang kumpiyansa. At panglima naman mga tol, ito yung huli So tapos na tayo sa kalidad ng manok. Magandang uri ng manok mga tol. Maganda ang tikas. So una, pangalawa, kondisyon o kahandaan ng Nokis natin. Talagang lutong-luto. 21 days mga tol. Pangatlo, ang galing ng kapares. Ito yung inyo. So, yun na. Magaling pa yung nagkakabit ng gamit, tsaka magaganda pa yung mga gamit niya. Ito yung panglima. Hindi naman ako naniniwala dito, pero isasama ko na. Kasi minsan talagang yun, unang-una, maganda na yung kalidad ng manok. Maganda pa yung pagkakahanda. Maganda pa yung pagkapares ng Nokis natin. Talagang lamang na lamang. Pang-apat magaling pa yung nagkakabit, tsaka magaganda yung gamit. Wala ka nung panglima. Swerte. Yun mga tol. Kahit anong galing, pero hindi naman ako naniniwala doon mga tol. Pero isalin na rin natin yan. Panglima mga tol, swerte. Kasi kahit anong galing, pag oras talaga ng kamalasan, wala talaga. Wag na wag po natin talagang iaasa lahat sa swerte. Para sa akin, mas lumalapit ang swerte
sa mga may kalidad, nakahanda, maganda yung pagkapares, tsaka maganda yung gamit, at saka na mapagkakatiwalaan yung nagkakabit ng gamit. So wag na wag nating niaasa sa swerte lahat. Ganun din po sa ating buhay mga tol. So dapat kilos lahat. Kung may pangarap ka, kung may gusto kang matupad, kahit anuman pong aspeto yan sa buhay natin, labas man sa topic natin, sa industriya natin, dapat wag na wag po natin iaasa sa swerte. O nga po, at laging kaakibat yan. Dahil nga po kahit ano pong kilos, kung walang kaakibat na swerte, minsan po hindi po dumarating. Pero most of the time mga tol, pag nagsisikap, pag nagtitiis ng hirap, talagang may tagumpay na malalasap. Kaya wag na wag po masyadong umasa sa swerte mga tol. Yan po, Galis Chapsoy TV ulit. Hindi umaasa sa swerte, pero may pangarap at matutupad.